إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وعمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين فاد الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa Allah lamang ang Panginoon ng sanlibutan. At ang kapayapaan ay sa kanyang propeta, pamilya at sa lahat ng mga taong sumunod sa landas ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala na mahabagin at maawain ay ipinag-utos niya sa atin bilang mga Muslim o mananampalataya na magkaroon tayo ng mga katangian o pag-uugali na kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang isang tunay na mananampalataya o mu'min ay modelo sa kanyang mga katangian dahil yun ang ipinag-uutos sa kanya ng kanyang tagapaglikha. Kaya nga't ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng mga propeta o sugo upang ituro sa atin ang mga magagandang asal o katangian. Ang katangian o asal mga magulang at kapatid, kagaya ng nabanggit ng ating mga ulama, ay dalawang uri o dalawang klase. Akhlaqun fitriyah wa akhlaqun muktasabah. Ang mga katangian o ugali na fitriyah ay yung mga ugali o katangian na minana mo sa mga magulang mo o kaya ipinanganak ka na gano'n ang pag-uugali mo. Yan ang tinatawag na fitriyah, na kung saan gano'n ka nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang klase na katangian yung tinatawag na akhlaqun muktasabah, na ang ibig sabihin yun yung mga katangian na sa pamamagitan ng pagsasanay mo sa iyong sarili ay nakukuha mo ang mga gandang katangian na iyon. At isa nga mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga magagandang asal na itinuro ng ating relihiyong Islam ay yung tinatawag na al-hilmu wal-ana, na nararapat sa bawat Muslim na matutunan niya ang pag-uugaling ito. Ano ba ang hilm wal-ana? Ang kaulugan niya sa wikang Tagalog ay ang ibig sabihin niya ay ang pagtitimpi sa lahat ng bagay at hindi pagmamadali. Ang ibig sabihin niyan ay ang pagkontrol mo sa galit mo o emosyon mo. Dahil ang galit mga magulang at kapatid ay isa yan sa landas ni Shaitan para sirain ang mga tao at iligaw sila sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na nabanggit ng mahal na propeta sa kanyang hadith, sabi niya, innal ghadaba minasyaitan. Tunay na ang galit, sabi ng mahal na propeta, ay mula kay Shaitan. At ang galit, sabi ng mga ulama, ay miftahu kulli syarr. Siya ang susi ng lahat ng masama at siyang pinagmulan ng lahat ng masama. Lahat ng masamang nangyayari sa isang tao nang dahil yun sa hindi niya pagkontrol sa kanyang galit o emosyon, na nagreresulta ng malaking kapinsalan sa kanya at sa kanyang kapwa. Isa sa mga sahaba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpunta sa kanya para humingi ng payo. Sabi niya, "Ya Rasulullah,
ausini. Oh ya Rasulullah, payuhan mo ko, bigyan mo ko ng payo. At ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na katangian ay alam niya kung ano ang payo na nararapat doon sa tao humihingi sa kanya ng payo. At ang payo na inibigay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sahaba na yon, sabi niya, la taghdab. Nang ibig sabihin, sabi ng mahal na propeta, pigilin mo ang galit mo. At inulit sa kanya ng mahal na propeta ng 3 beses na sabi niya, la taghdab. Pigilin mo ang galit mo. Yun ang sabi ng mahal na propeta sa sahaba na yon. Dahil ang sahaba na yon, mga magulang at kapatid, ay isa sa mga katangian niya ay mabilis siyang magalit. At yun ang ibinigay sa kanya ng mahal na propeta na payo na sabi ng mahal na propeta sa sahaba na yon, pigilin mo ang galit mo. Napakagandang payo mula sa ating mahal na propeta na kung isa sa buhay lang ng isang tunay na Muslim ay magre-resulta ito ng napakaayos at mapayapang pamumuhay sa kanyang sarili, pamilya at kanyang mga kapwa. Napakaiksi na salita, ngunit naglalaman ito ng maraming aral. At isa sa maintindihan natin sa hadith na ito, mga magulang at kapatid, ay ang galit pala ay maaaring makontrol ng isang tao kung kanyang nanaisin. Dahil kung hindi kayang pigilin ng tao ang kanyang galit sa oras na siya ay nagagalit, hindi ito ipag-uutos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sahaba na yon. At kung ating iisipin, ay ang galit ang siyang pinagmulan ng lahat ng masama na pangyayari sa buhay ng tao, kagaya ng nabanggit natin kanina. Hindi ba't maraming magkakaibigan na naging magkaaway dahil sa maliit na galit na hindi napigil? Maraming magkakamag-anak na pinutol ang pagiging magkamag-anak dahil sa galit na hindi napigil. Maraming digmaan ang nangyari na nagdulot ng maraming patayan dahil sa galit na hindi napigil. At ang ilang minutong galit na hindi napigil ng tao ang kanyang sarili ay maaaring magbunga ng mahabang panahon ng pagsisisi. Ilang tao na ang narinig natin, mga magulang at kapatid, na nagdurusa sa kulungan dahil napatay niya yung kanyang kapitbahay dahil sa kanyang galit. Ilang mga tao na ang nasira ang kanyang pamilya dahil sa kanyang galit na hindi napigil at nasaktan niya ang kanyang asawa o mga anak. Maraming mag-asawa nang dahil sa galit na hindi niya pinigil ay naging sanhi ito ng kanilang hiwalayan. Patunay lang yan, mga magulang at kapatid, na ang payo ng mahal na propeta nang kanyang sabihin sa sahaba na yun na pigilin mo ang galit mo dahil siyang sanhi ng lahat ng kaguluhan o masama na dumarating sa isang tao. Pangalawang maintindihan natin sa hadith na ito, mayroong paraan na itinuro sa atin ng mahal na propeta upang kontrolin ang mga galit o ang ating mga emosyon. Sino ba sa atin, mga magulang at kapatid, ang hindi nakakaramdam ng galit? Ang katangian yan ay normal o likas sa tao na makaramdam ng galit o emosyon. Ngunit ang pagkakaiba lang ng mga tao ay kung papaano nila pinipigilan ang kanilang galit o kung papaano nila dinadala ang kanilang galit. At ang ating relihiyong Islam na siyang gabay sa sangkatauhan ay tinuruan niya tayo kung papaano ang pagkontrol sa ating emosyon sa oras na tayo ay nakakaramdam ng galit. Ang tunay na mu'min o mananampalataya, lahat ng kanyang kinikilos, kahit ang kanyang emosyon, ay isinasaalang-alang niya muna ang kagustuhan ng kanyang tagapaglikha. Bago siya gumawa ng hakbang, ay isinaalang-alang muna niya ang kanyang tagapaglikha bago siya gumawa ng hakbang. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang kilos ay naaayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsasalita siya sa ayon sa kagustuhan ng Allah, nagagalit siya sa ayon sa kagustuhan ng Allah, nagtitimpi siya ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na mu'min. Kagaya ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wal kadhibina al-ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sabi ng Allah, at yung nabipigilan nila ang kanilang mga sarili kapag sila ay nagagalit sa pamamagitan ng pagtitimpi, at kapag nagapi nila ang nagkakasala ay pinapatawad nila. Ganito sabi ng Allah ang tunay na pagiging mabuti na naiibigan ng Allah ang mga tao
ganito ang kanilang mga katangian. Sabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Sabi ng mahal na propeta, hindi ang malakas ay ang napapatumba niya ang kanyang kalaban. Hindi ang malakas, sabi ng mahal na propeta, ay ang taong napapatumba niya ang kanyang kalaban. Bagkus, sabi ng mahal na propeta, ang tunay na malakas ay yung taong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Ang tunay na malakas, sabi ng mahal na propeta, at sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kahabag-habag sa Allah, ay yung taong nagtitimpi at tinitiis ang kanyang galit sa oras na siya ay nagagalit. Nakakalungkot isipin na sa panahon natin ngayon ay nawawala na ang diwa ng pagkakapatid sa Islam dahil sa makamundong bagay at maliit na dahilan. Na kung saan, kung titingnan natin ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkuluan at pagkakawatak-watak ng mga Muslim ay napakaliit na bagay at napakaliit na dahilan. Kaya ang resulta nito ay hindi dumarating sa atin ang tulong ni Allah at nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok at paghihina dahil sa hindi pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ang mga sahaba sa kanilang panahon, kahit maliit ang kanilang bilang, ay nakikita mo sa kanilang pagkakaisa at pagkakasundo na kung saan binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang katangian. Sabi ng Allah, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sabi ng Allah, si Muhammad ay sugo ni Allah at ang kanyang mga kasamahan, yung mga sahaba, ay matatapang sa mga taong hindi nananampalataya at mga maawain sa kanilang pakikitungo sa isa't isa. Yan ang katangian na unti-unting nagdalaw sa pagitan ng mga Muslim ngayon. Bagkus naging kabaliktaran pa ang sitwasyon ng ilan sa atin na kung saan matapang siya sa kanyang kapatid sa pananampalataya at handa niya itong saktan, may pakita lang niya na siya ay matapang. Subalit sa tunay niyang mga kaaway ay hindi niya may pakita ang kanyang tapang o pakikitungo sa kanyang kaaway. Yan ang nakakalungkot na kalagayan ng mga kamusliman ngayon na hindi natin namamalayan na yan naging sanhi ng galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. May mga paraan na itinuro sa atin ang mahal na propeta na mga gawain upang mapigilan natin ang ating galit at upang hindi magresulta ito ng mas malalang problema. Una, na itinuro ng mahal na propeta sa kanyang umma ay ang isti'adatu billah, na pagpapakukup sa Allah o paghingi ng tulong sa Kanya na ikaw ay ilayo kay syaitan. Sabi nga ni Allah, wa imma yanzigannaka minash syaitani nazghun fasta'id billah. Sabi na ng Allah, at kung si syaitan ay uudyukan ang iyong sariling humingi ka ng kalinga at ipaubayan mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, kung si syaitan ay uudyukan ang iyong sarili, humingi ka ng kalinga at ipaubaya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala o paghingi ng tulong sa Kanya na ikaw ay ilayo kay syaitan. Dahil ang galit, kagaya na nabanggit natin kanina, ay mula kay syaitan. Minsan, sa panahon ng mahal na propeta, meron siyang nakitang dalawang lalaki nagtatalo. Hanggang sa isa sa kanila ay lumabas na yung kanyang mga ugat sa katawan dahil sa sobrang niyang galit sa kapatid niya. At sabi ng mahal na propeta, mayroon akong alam na salita na kung sasabihin lang ng taong ito ay mawawala ang kanyang galit. At yun nga yung a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ang pagpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, naturo ng propeta upang mabawasan ang ating galit. Fa Nabi Hurairah an Abi Dharr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Sabi ng mahal na propeta, kapag nagalit ang isa sa inyo na siya ay nakatayo, sikapin niyang umupo dahil nakakabawas ito ng galit, at kung hindi pa rin ay humiga siya dahil nakakatulong ito na mabawasan ang kanyang galit. Pangatlo, mga magulang at kapatid, na itinuro sa atin ng mahal na propeta, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kapag nagagalit ang isa sa inyo, sabi ng mahal na propeta, ay manahimik siya. Bakit sinabi ito ng propeta na ang taong nagagalit ay manahimik na lang siya? Dahil ang taong nagagalit, mga magulang at kapatid, ay nakakapagsalita siya ng mga salita na hindi niya napag-iisipan at maaaring maging sanhi ito ng mas malaking problema na maaari niyang pagsisihan sa bandang huli. At ang panghuli na pinakamainam sa lahat ay pigilin mo ang galit mo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alalahanin mo na ang taong pinipigil niya ang kanyang galit para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tiyak na mayroon itong malaking gantimpala na makukuha sa kanyang tagapaglikha. Kagaya na nabanggit sa hadith ng mahal na propeta, man kadama ghaiban wa huwa yastati an yunfidahu da'ahu Allah yawm al-qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu ay al-hurul sya. Sabi ng mahal na propeta, sino man ang pigilin niya ang kanyang galit at siya ay kaya niyang maghiganti, ngunit dahil sa pananampalataya niya kay Allah ay pinigil niya ito, tatawagin siya ni Allah sa araw ng paghuhukom na kung saan titipunin doon ang mga nilikha at papipiliin siya ni Allah doon sa mga hurulin sa sinumang kanyang naisin. Sabi ng mahal na propeta, sino mang tao ang pigilin niya ang kanyang galit at kaya niyang magiganti, subalit dahil sa pananampalataya sa kanya ni Allah, papipiliin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hurulin sa sinumang kanyang naisin. Kaya yung mga taong nagtitimpi at nagtitiis sa mundo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay magsaya kayo dahil may inihanda na si Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala sa kabilang buhay. Ibaling tawagin ka ng mga taong duwag kung ang kapalit naman ito ay karangalan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli, mga magulang at kapatid, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah awwadahu Allah khairan minhu. Sabi ng mahal na propeta, sino man ang iwanan niya ang isang bagay para lang sa Allah, ay papalitan sa kanya ito ni Allah ng higit na mainam o mabuti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma